Samantala muling nagsalita si Nuiwo kung payag daw si Elsa na mag-trade sila ng mga goods kada buwan. At pinapangako daw nila na hindi sila hihigit sa presyo ng market. Mabilis naman na sumang-ayon si Elsa sa panukala ni Nuiwo. Ngumiti pa ito at nagsabi kay Nuiwo na sana ay magkita naman daw sila ni Luifeng sa simula sa sunod na spring season. Dahil pag-usapan nila ang patungkol sa 10,000 na order nito at ang patungkol sa asin, wine, canned fish at ang mga gulay. Tumayo naman si Nuiwo at yumuko at sasabihin niya daw ito sa kanyang master. Nang makaalis na sina Nuiwo ay nakangiti na lumapit ang tauhan ni Elsa at nagsabi na ang kanilang problema sa asin ay nasolusyonan na. Habang hawak naman ni Elsa ang gulay ay sumang-ayon ito dahil sakto lang daw ang pagdating ng Ziyang City dito sa kanila. Habang pinagmamasdan ni Elsa ang mga bagay na dala ni Nuiwo ay nagsabi ito sa kanyang isipan na ang Castellian daw sa Ziyang City ay anong klaseng tao daw ba ito. Naging seryoso pa ito na nagsabi sa kanyang isipan na maraming mga magical na bagay ang mga nagawa nito, ngunit bakit hindi man lang niya narinig ang pangalan nito noon. Ang ating kwento ay napupunta sa isang private room sa tavern ng Jeep City. Dito ay may dalawang tao ang nag-uusap, at ang isang nakatalukbong ay nagsabi na kung sino daw ang Luifeng na Castellian ng Ziyang City. Ngayon lang daw niya ito narinig ang pangalan ng taong iyan, kaya tinanong niya ang kanyang kausap kung sigurado daw ba ito sa 100 na mga killer para maipapatay lang nito ang taong iyon. Sumagot naman ang long hair na kulay dilaw ang buhok na sigurado daw siya dito. Ang pangalan ng tungaw na ito ay si Sharo na isa rin anak ni Count Puli. Habang nakaupo ito ay nagsabi sa kanyang isipan na ang emperor daw ay pahina na ng pahina. Ang una at pangalawang prinsipe ay nagtanggalyan na para sa trono. Kaya kung hindi gagawa ng paraan ng ika-4 na prinsipe ay wala itong pagkakataon na makaupo sa trono. Kaya ang tanging paraan ay ang pagrebelde nito. At habang umiinom ito ng kape ay napangiti ito ng bahagya at nagsabi na ang pagpapatay niya kay Luifeng ay hindi lang sa paghigantay kay Adam at Omar, kundi ang nais niya rin mapa sa kanya ang mga tauhan nito para kanyang makontrol. Ito daw ang kanyang gagamitin para tumulong sa ika-4 na prinsipe sa pag-upo nito sa trono. Bukod pa dyan ay para rin maiangat ang kanyang tatay sa pagiging isang duke. Muli na itong nagsabi sa kanyang kausap na kahit maglabas siya ng ilang pera ay hindi ito mahalaga basta makuha niya lang ang kanyang nais. Sumagot naman ang nakatalukbong na huwag daw ito mag-alala dahil tinanggap na ng Bounty Club ang kanyang request sa pagpatay kay Luifeng. Kaya pinayuhan niya ito na maghintay na lang sa mga darating na magandang balita. Kaagad nang lumipat ang kwento sa kastilyo ng Ziyang City kung saan ay abala ang mga kawal na nagronda sa paligid. Ngunit sa hindi kalayuan ay may isang tipaklong na nagmamasid. Habang nakatingin ito sa mga bantay ay nagsabi ito sa kanyang isipan na tila mahihirapan siya na makakuha ng magandang oportunidad, dahil napakarami daw ng mga bantay. Matapos nitong tingnan ang pasukan sa kastilyo ay kaagad na din itong tumalikod at lumayo. Ang pangalan ng tipaklong na ito ay si Fangs na isang killer galing sa Bounty Club. At habang umaalis ito ay nagsabi sa kanyang isipan na gagawa daw siya ng ibang paraan para mapatay niya si Luifeng. Biglang nalipat ang istorya sa pizzeria ng Ziyang City. Sa loob nito ay naroon si Frey para bumili ng pizza. Ang lalaking bantay ay nagtanong kay Frey kung ganoon pa rin daw ba order nito noong nakaraan. Matipid naman na sumagot si Frey ng oo at tumungo ito. Nakangiti naman ang lalaki at nagsabi na maghintay lang daw muna ito ng sandali. Habang naghihintay si Frey ng kanyang order ay tahimik naman na pinagmamasdan ito ni Fangs, at nagsabi sa kanyang isipan na ayon sa kanyang intelligence report na ang pangalan daw ng batang ito ay Frey at malapit daw ito sa Castellian. Bukod pa dyan sa kastilyo din daw ito namamalagi. Muli pa itong nagsabi sa kanyang isipan na kung magtatanong siya sa batang ito patungkol sa mga daan sa kastilyo ay malaki ang kanyang pagkakataon na mapatay niya si Luifeng gamit ang kanyang pamamaraan na paralytic poison. Ilang sandali pa ay iniabot na kay Frey ang order nito at siningil ito ng 6 na copper coins. Walang reaksyon naman na sumang-ayon si Frey at iniabot na din ito ang kanyang bayad. Pagkalabas nito sa pizzeria ay kaagad naman na palihim na sumunod si Fangs kay Frey. At nang mapansin nito na wala ng ibang tao ay tinawag niya ito at nagsabi kay Frey na kung pwede daw siyang magtanong sa kanya. Lumingon naman si Frey at mabilis sumagot na hindi.
Sa narinig ng tipaklong ay tila napahiya ito at hindi makapaniwala sa sinabi ng bata. Ngunit hindi ito nawalan ng pag-asa at muling nagsabi kay Frey na maliit lang daw ang kanyang itatanong, tinawag pa nito na lovely. Ang batang si Frey, muli din naman na tumanggi si Frey at tinawag naman niya itong pangit. Sa mga sinabi ni Frey ay nag-iba na ang pagmumuka ni Fangs at nagsabi ito sa kanyang isipan na kailangan niya daw kumalma at maging mapagpasensya dahil parang abnormal daw ang pag-iisip ng batang ito. At kailangan niyang malaman ang mga pasukan at structure ng buong kastilyo para sa kanyang misyon. Kaya pinalakas pa nito ang kanyang loob at nagsabi na kakayanin niya daw ito. Kaya kaagad na itong nagsabi na may kumpiyansa na mahalaga daw sa kanya ang katanungan na ito, kaya kung papayag daw siya ay bibigyan niya ito ng 10 copper coins. Sa mga sinabi ni Fangs ay wala namang imik at pinagmamasdan lang ni Frey si Fangs na walang masabi. Dahil sa reaksyon ni Frey ay tila naliliitan ito sa offer kaya tinaasan niya ito sa 20. Ganoon pa rin hanggang sa umabot sa 50 na copper coins ang offer nito para makapagtanong lang ito. Ngunit wala pa rin imik ang bata na halatang hindi ito interesado sa pera. Kaya nakangiti na nag-offer si Fangs ng isang silver coin. Ngunit para talagang ayaw ni Frey, kaya nilabas na nito ang buong lagayan ng kanyang pera at iniabot kay Frey na nagsabi na sa 10 silver coins kaya papayag na daw ba ito. At nagsabi pa ito na daw lahat ang kanyang pera. Sa offer ni Fangs ay naging seryoso naman si Frey at tumingin ito ng kakaiba. Nagsabi naman si Fangs na kailangan lang daw niya malaman ang structure ng kastilyo. Kaagad naman iniabot ni Fangs ang isang balot na pera kay Frey, ngunit mabilis itong kinuha ni Frey at kaagad na ito tumalon paitaas dahilan para matarante si Fangs sa mabilis na mga pangyayari. Maya-maya pa ay agad nang sumugod si Frey sa likod ng tipaklong dahilan para tamaan ito ng solido na sipa sa kanyang likuran, at hindi ito makapaniwala sa natamo niya kay Frey. Dahil sa lakas ng sipa ay mabilis din naman na nawala ng kamalayan ang tipaklong at humulik na lang ito sa lupa. Maangas lang naman na tumayo ang tahimik pero mabagsik na si Frey. At naging seryoso itong nagsabi kay Fangs na gusto daw ba nito gumawa ng gulo sa kastilyo. Kaya sa kanyang palagay ay isa itong kaaway. Ang eksena ay napupunta sa loob ng kastilyo at nabahala na hinawakan ni Louis Fang ang ulo ng namumula na pagmumuka ni Frey. Sa isipan ni Louis Fang ay nagsabi na naubusan na daw siguro ng swerte ang lalaking iyon. Dahil sa dinami-dami daw ng pwedeng makaharap ay itong si Frey pa ang kanyang nakatagpo. Pero bukod pa dyan ay mayroon maliit pa rin itong swerte dahil nabuhay pa ito sa kamay ng batang ito. Habang hawak ni Louis Fang ang ulo ng bata ay pinuri nito si Frey dahil niligtas daw nito ang kastilyo. Namumula naman na nakayuko nagbata at masaya na sumang-ayon kay Louis Fang. Maya-maya pa ay inutusan nito si Boy Peklat na dalhin daw dito ang killer na iyon dahil interesado siya sa pamamaraan nito patungkol sa paralytic poison. Kaagad naman na sumang-ayon si Boy Peklat sa utos ni Louis Fang. Tumingin naman si Louis Fang kay Mina at nagtanong kung nasaan na daw ang lalaki na kanilang nahuli doon sa Tengying City. Kaagad naman sumagot si Mina na nagpakamatay daw iyon at nag-iwan ito ng sulat na nakaukit sa isang pirasong tabla gamit ang dugo nito. Sa narinig ni Louis Fang ay seryosong nagtanong kay Mina kung ano naman daw nakapaloob sa sulat nito. Kaagad naman sinabi ni Mina na ang nakasulat daw doon ay, ang glory daw ng God ay palaging nag-exist at mayroon daw pipiliin ang Diyos nila para parusahan ang mga makasalanan. Sa mga narinig ni Louis Fang na glory of God, at pipiliin ng Diyos nila. Ang mga ganitong mga kataga ay isang lamang pang brainwash ng kanilang organisasyon. Sa isipan ni Louis Fang ay nagsabi ito na ang panahon daw na ito ay tila kabaliktaran sa science and technology, ilang sandali pa ay nag-utos muli si Louis Fang kay Mina na maging mapagmatsyag sila sa gaganapin na event patungkol sa Kingdom of God. Sana daw ay huwag nilang hayaan na kumalat ang balitang ito dito sa Ziyang City. Mabilis naman na sumang-ayon si Mina sa mga sinabi ni Louis Fang. Makalipas ang ilang sandali ay makikita natin na dala na ni Boy Peklat si Fangs patungo sa silid ni Louis Fang. Nang makita nito si Frey na nakaupo sa sofa ay nasabi nito sa kanyang isipan na isa daw siyang killer pero napatumba lang siya sa maliit na batang ito. Pa-cute naman na tumingin si Frey kay Fangs na tila wala itong reaksyon. Si Louis Fang naman na nakita nito si Fangs ay bahagyang ngumiti at nagtanong kung ano pa daw ang pwede nitong gawin maliban sa pagpatay ng mga novel.
Kaya binigyan ni Louis Fang ito ng pagkakataon na makapagsalita. Kaagad din naman na sumagot si Fangs na naubusan na daw siya ng swerte, kaya ang tanging kahilingan niya na lang daw ay patayin siya ng mabilis. Sa mga narinig ni Louis Fang ay pinakalma niya si Fangs at nakangiti na nagtanong kung papaano daw nito ginawa ang lason para maging paralisado ang tao pero hindi ito nakamamatay. Nakayuko naman si Fangs na sumagot at sinabi nito na nagtrabaho daw siya dati sa witch doctor kaya alam niya gumawa. Sa narinig ni Louis Fang ay nagtaka ito at muling tinanong si Fangs kung bakit naman daw ito naging killer. Pinaliwanag naman ni Fangs na noong nag-practice siya sa pagiging doktor ay nakapatay siya ng isang noble. Ayaw niya maging bounty killer noon kung hindi lang siya hinahabol ng mga iyon. Nagtanong naman si Louis Fang kung sinadya daw ba nito patayin ang noble para makilala siya sa publiko. Hindi naman nakasagot si Fangs sa tanong ni Louis Fang. Kaya muling nagsabi si Louis Fang kay Fangs na bibigyan niya pa ito ng isang pagkakataon ay baliwalain niya ng nagawa nitong krimen. Sa narinig ni Fangs ay nagulantang ito sa gulat at pasiga na nagsabi kung hindi daw siya papatayin nila. Tumayo naman si Louis Fang at nagsabi na wala daw itong talento sa pagiging killer, pero magaling daw ito bilang isang doktor. Muli pang sinabi ni Louis Fang na kailangan daw nito ipagpatuloy ang pag-aaral nito sa gamot na iyon, at nais niya na magamit nila ito para sa pagpagaling sa mga pasyente na walang makakamit na lason. Naging masaya naman si Fang sa mga narinig nito at sumang-ayon ito sa sinabi ni Louis Fang. Si Louis Fang naman ay inutusan nito si Boy Peklat na dalhin daw nito si Fang sa Scientific Research Institute at bigyan daw nila ito ng silid. Sinabihan niya pa si Boy Peklat na huwag daw itong hayaan makalabas hanggat hindi pa tapos ang ginagawa na pagproseso. Sumang-ayon naman si Boy Peklat sa pahayag ni Louis Fang. Ilang sandali pa ay palabas na sina Fang sa silid, ngunit muli itong tumingin kay Louis Fang at nagpasalamat dahil sa pagbibigay nito ng pagkakataon para sa kanya. Muli pa nitong binalaan si Louis Fang na mag-ingat daw ito dahil kahit na sumable siya sa kanyang misyon ay mayroon pa daw muling ipapadala na ibang killer ang Bounty Club para patayin ito. Nakapikit naman si Louis Fang na nagsabi na huwag na daw itong mag-alala dahil ang kanyang mga bantay ngayon ay malalakas at hindi uubra ang mga bounty killer na ipapadala dito. Pinapakita naman sa kwento sina Mina at Frey na ito ang tinukoy ni Louis Fang na kanyang mga bantay. Ang kwento ay napupunta sa isang palasyo, at ito ang palasyo ng Yinglao Kingdom. Sa loob ng isang silid ay may isang nakatungkod na pumasok at nagsabi na masama daw ang pakiramdam ni Lucy. Isang magandang dilag naman ang maamo ang pagmumuka na tumingin sa dumating na tao. Ipinakikilala sa kwento na ito ay si Lucy ang Little Princess ng Yinglao Kingdom. At makilala nito ang dumating ay kaagad nang tumayo si Lucy at binati nito ang kanyang nakatatandang kapatid. Ang lalaki naman ay pinakilala na si Lucia na unang prinsipe sa Yinglao Kingdom. Nakangiti ito ay nagsabi na umupo daw muna sila. Nang makaupo ang dalawa ay nagsabi muli si Lucia sa kanyang kapatid kung nagawa na daw ba siya ng nobela na siya ang bida sa kwento. Hindi naman nakasagot ang prinsesa sa tanong ng kanyang kuya, ngunit nagsalita na ito ng malungkot na ekspresyon at nagsabi na hindi niya daw nagawa pa dahil masama ang kanyang pakiramdam kamakailan. Sa narinig ng Lucia ay nagsabi ito sa kanyang isipan na isa na namang dahilan ang sinabi sa kanya ng kanyang kapatid. At kung hindi lang daw ito magaling sa pagsusulat ng mga nobela ay hindi niya ito pagkainteresan. Kaya nagsabi ito kay Lucy na may kaunting ngiti na magsulat na lang daw ito kung nasa maayos na ang pakiramdam nito. Kaagad naman na sumagot si Lucy na hindi daw yun ang kanyang ibig sabihin. Kaagad naman nagtanong si Lucia kung ano ang nais nitong ipahayag. Hindi naman nasabi ni Lucy ang kanyang sasabihin dahil isang malakas na kalabog ang nagbukas sa pinto at isang mapula ang buhok na pumasok at magsabi na naririto na daw siya little sister. Bakas naman ang gulat ni Lucy sa kanyang nakikita na dumating. Ipinakikilala sa kwento na ito ay si Green na ang ikalawang prinsipe sa Yinglao Kingdom. Nakangiti itong nagsabi na naririto daw siya para dalawin ito. Nakita naman nito si Lucia na nakaupo sa unahan, kaya ang ngiti nito ay napalitan ng galit na pagmumuka. At nagtanong ito kay Lucia kung ano daw ginawa nito dito. Hindi naman sumagot si Lucia at tumayo lang ito sa kanyang pagkakaupo. Kaagad na din itong lumapit sa kanyang kapatid at nagtanong kung nasaan na daw ang magandang asal na tinuro ng kanyang guro.
Lumapit pa ito kay Green at bahagyang ngumiti at nagsabi na dapat daw ay batiin muna nito ang kanyang nakatatandang kapatid, tama daw ba? Sa sinabi ni Lucia ay nagngit-ngit ang mga ngipin ni Green sa galit na kanyang nararamdaman. Ngunit hindi naman pinansin ni Lucia ang galit na nararamdaman ng kanyang kapatid bagkus ay nagsabi lang ito na naririto siya para bisitahin ang kanyang kapatid na si Lucy. Lumampas pa ito kay Green at nagsabi na sa kanyang palagay bukod sa wala itong galang, ay wala din daw itong IQ. Muli pa itong nagsabi na dahil mayroon ng bagong bisita ang kanyang kapatid ay mauuna na daw siyang umalis, dagdag pa nito na huwag daw kalimutan ni Lucy ang kanilang appointment. Sa mga narinig ni Green ay baka sa pagmumuko nito ang sobrang inis sa mga pinagsasabi ng kanyang nakatatandang kapatid. Samantala nang makalabas na sa silid si Lucia ay tumingin ito ng masama si Green at galit itong sumigaw kay Lucy, sinabi nito na kaya daw pala ayaw nito pumayag dahil kausap na pala nito si Lucia. Nabahala naman si Lucy at nagpaliwanag na hindi daw iyon ang dahilan. Sa sinabi ni Lucy ay hinawakan ni Green ang balikat nito at pasigaw na nagsabi kung sa ganun naman daw ang senaryo ay dapat gawan na siya nito ng nobela na magpapakilala sa kanya na isa siyang hari. Gawin daw nito ng maayos at mabilis. Sa mga kinikilos ni Green ay nabahala naman si Lucy at pinakalma niya muna ang kanyang kapatid. Hindi naman pinansin ni Green ang sinasabi ni Lucy, bagkus ay nilakasan nito ang pagpisil sa balikat ni Lucy at pasigaw na nagsabi, pinamumunuan daw niya ang buong sundalo ng Yingluo Kingdom kaya gumawa daw ito ng nobela na magpapakita sa mga tao na kung gaano siya kamakapangyarihan. Para nang sa ganun ay ang pagiging hari ay mapunta sa kanya. Samantala nasaktan naman si Lucy kaya nagsabi at nakiusap ito kay Green na pakawalan daw muna siya nito. Maya-maya pa ay may isang claw ang ipinakikita sa kwento. At isang orc ang biglang tumalon patungo kay Green dahilan para mabitawan nito si Lucy at takot itong pinagmamasdan ang orc na nasa kanyang itaas. Habang papalayo na ang atake ng orc ay kaagad pinahinto. Ito ni Lucy dahilan para tumigil ito sa pag-atake. Habang pinagpawisan ng tungaw na si Green ay napansin nito ang sugat nito sa leeg sanhi ng atake ng orc. Isang maliit na sugat ang bumungad sa kwento na may kakaunting patak na dugo. Mabilis naman pinunasan ni Green ang leeg nito, at nang makita niya ang dugo ay sumigaw ito ng malakas at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Maya-maya pa ay kumaripas na itong tumakbo palabas at sumisigaw na ayaw pa daw niya mamatay. Tumitili pa ito at naghahanap ng witch para gamutin ang kanyang sugat sa leeg. Nang makalabas na ng tuluyan ng iyakin na si Green ay si Lucy naman ay nagpasalamat sa orc dahil sakto lang daw ang pagdating nito. Pinapakilala naman sa kwento na ang orc ay si Jones, isa itong orc na galing sa lahi ng mga leopard at bodyguard din ito ni Lucy. Maya-maya pa ay malungkot nang nagsalita si Lucy at nagsabi na sa mga plano ng unang prinsipe ay nahulog na sa bitag ang pangalawang prinsipe. Nagulat naman si Jones sa kanyang narinig, kaya nagtanong ito na may pagtataka kung nais daw bang patayin ni Lucia si Green gamit ang sarili nitong mga kamay. Malungkot naman na sumang-ayon si Lucy. Pinaliwanag nito na kunyari binalita ni Lucia na kumakampi siya dito, kaya ang ikalawang prinsipe na si Green ay malalaman nito para ibuhos ang galit sa kanya. At nang aabot na sa sukdulan ang galit ni Green sa kanya ay dito napapasok si Lucia para kunyari na ililigtas lang siya nito at aksidente kunyari na mapapatay ang pangalawang prinsipe. Muli namang nagtanong si Jones kay Lucy na kung hindi nito napigilan kanina ay siguradong patay na pala ngayon ang ikalawang prinsipe. Hindi naman sinagot ni Lucy ang tanong ni Jones, bagkus ay nagsabi ito na ang pag-aagawan ng trono sa dalawang prinsipe ay nasa sukdulan na sa kaguluhan. Ang unang prinsipe ay sinusuportahan ng mga Ministry of Interior, at ang ikalawang prinsipe naman ay suportado ng mga kawal na talagang halos pantay ang laban ng dalawa. Pati ang ikaapat na prinsipe ay gumawa na din ito ng aksyon kamakailan. Muli pang nagsabi si Lucy na sana ang kanyang amang hari ay magtalaga na ito ng susunod sa trono nang sa ganun ay hindi na mag-away-away ang mga prinsipe para sa trono, pero dapat daw ay gawin ito sa lantarang paraan. Tumingin naman si Jones at sinabihan si Lucy na nasa panganib daw ito sa ngayon. Sa narinig ni Lucy ay ngumiti lang ito. Ilang sandali pa ay hinawakan nito ang buntot ni Jones at masaya na nagsabi na hindi siya natatakot dahil naririto naman daw ito. Sa ginawa na paghawak ni Lucy sa buntot ni Jones ay kinilabutan ito at nagsabi na pang ika-74 na beses na nitong hinawakan ang kanyang buntot sa buwang ito.
Naging seryoso naman muli si Lucy at nagsabi na kailangan nilang bisitahin ang kanyang tatay dahil tiyak niya na boring na ito sa tagal bago sila nakakwentuhan muli. Nalipat ang kwento sa kwarto na may nakahiga na matanda. Kinumusta naman ni Lucy ang kanyang tatay at nagsabi na mas maayos na daw ang kakayahan nito kumpara noon. Sumang-ayon naman ang matanda at masaya daw ito dahil nakita niya si Lucy. Ganoon din naman ang sinabi ni Lucy sa kanyang tatay. Maya-maya pa ay nagsabi ang hari kay Lucy na nabalitaan niya daw na nagtungo sa silid nito si Lucia at Green para makita ka. Malumanay naman na sumang-ayon si Lucy at nagsinungaling ito sa hari at nagsabi na nag-aalala daw sa kanya ang kanyang mga kapatid. Umupo naman ang hari at hinawakan nito ang kamay ng kanyang anak at nagsabi na alam niya na mabait daw itong si Lucy. Kaya pinayuhan niya ito na pumasyal daw ito ng kahit saang lugar para makapagtanggal ng stress. Muli pa itong nagsabi na ang mundo daw ay napakalaki, kaya huwag daw nitong ubusin ang oras nito sa capital. Biglang napunta ang eksena sa dalawa na naglalakad, nakangiti na nagtanong. Si Lucy kay Jones kung may gusto daw ba itong puntahan na lugar. Sumagot naman si Jones na kung saan pupunta ang prinsesa ay doon din ang gusto niya. Sa narinig ni Lucy ay maamo itong tumingin kay Jones at nakangiti na sabihan si Jones na napakabuti daw nito sa kanya, kaya niyaya niya ito na mamasyal sa kahit saang lugar. Namumula naman na sumang-ayon si Jones sa mga sinabi ni Lucy. Samantala isang katulong ang lumapit kila Lucy at nagsabi na sina Darlene at Catherine ay nakabalik na daw dito sa capital. Sa narinig ni Lucy ay ngumiti ito at nagsabi na kailangan niya na magpaalam sa dalawang iyon. Ngunit hindi niya alam kung anong kaguluhan na naman kaya ang ginawa ni na Darlene at Catherine.